Alarming. Dalawang alarm. 15% of the population affected, including 7.5 of children, significantly greater than those reported in high-income countries. Okay? Provide statistics about the impact on children. Ano yung basis nyo na mas malala yung kondisyon dun sa Pilipinas kumpara dun sa ibang bansa? Inquak in na-summarize lang tayo kayo latati ag-finalize. No, dati kurang ko, kompletuin nyo Sige. Bakit siya alarming? Yun ang itagdag ninyo. No, ibibigay ko to. Tapos number 2, misinterpretation. Okay. Isingit nyo. Illustrate how misinterpretation can lead to substandard care. Ito, sir. Yan, ito. Diba, nabanggit lang yan. Yes, sir. Medyo magsingit kayo ng statement that would support this one. Tapos provide more details about the difficulties they encounter, kung meron, and the impact on the overall healthcare system. Diyan, substandard care. Tapos settings. Tapos next one, next paragraph, yung Sorry. Dito nga kwan, sir, na idagdag, pero meron yung pinalitan nila nung una. ng Na mas recent. Mas o di recent palitan kasi. nyo. Palitan nyo na mas recent. Pero 17, 18, existing efforts. Okay. Expense. Efforts have been made to improve communication access for the deaf community through legislative and resource-based initiatives. The passage of this act and resources like the Medicine Handbook represent significant step forward. However, these initiatives require further support and implementation. Kailan lang ba na-introduce yung ano? Ba't laging bumabalik si Medicine? Kailan lang ba na-introduce si Medicine Handbook? 2024. Recently lang, sir. Recently, sa tingin nyo may impact na. Kasi parang they're just addressing. Nagsisimula pa sila mag-introduce ng practice. Kasi hindi natin pwedeng despite. Sabi nyo, despite. Ano yung sabi nyo? Despite the passage. Okay lang din yung passage. 2024. Tapos din yung supporting data nyo pa baliktad. Actually, kahit na hindi nyo pa sabihin muna sabihin muna ito dito. Kasi bago pa lang ito. Alam nyo, subject evaluation pa rin ito. So, alisin yung medicine na lang, sir? Kasi, sa totoo lang. Tapos ito, kailan lang, recent lang. 2024 lang to Kapag hindi pa aware yung mga tao na may ganito parang pinaglalaban mo yun, pero yung supporting document hindi naman sa Pilipinas, sa ibang bansa. Okay sana pag yung supporting data mo sa Pilipinas din. Pero parang dito, Pilipinas. Tapos dito mga part ito ikot, walang kinalaman sa Pilipinas. Kung ilocalize you. Okay? Tapos, anong pang ilang paragraph na to? 1, 2, 3, 4, sir. Ito ba yung culturally sensitive approach is crucial. Okay, ito, sabi niya. Training staff on effective communication strategies with deaf individuals can significantly improve patient-provider interactions. Ano to? Saan parte ng article nyo kinuha ito? Opinion lamang ba niya ito? Opinion lamang ba nila ito? Or is it research-based? Kasi pag opinion lamang ito, medyo mahina ito. Medyo mahina. Wala ko, kahit na maikli yung background of the study ninyo, okay lang sa akin. Kung ito opinion lang ng mga writers, huwag nyo nang ilagay. Mas maganda siguro kung study yan, tapos ito yung naging epekto. Pwede na 3 to 4 paragraphs pag qualitative research, basta maliwanag yung methodology. Ang mahaba dito yung magiging findings ninyo. Doon kayo bumawi. Hindi kailangan sobrang haba ng
chapter 1, pag qualitative research. Doon ako na baka opinion lang talaga ito. Tapos anong NAD? National, yun eh, sa reference. National, sa Pilipinas ba yan? Or ibang bansa? Dati na ipagod ito. Dalawang beses lumabas yung NAD. Ano kahit na, di ba meron kayong, yung next paragraph nyo, ano na ba yun? Yung sa review of related studies, tsaka yung gap. Kahit na kahit na dalawa lang yan or tatlo, yung una, basta na-establish talaga yung problem. Parang ano to, sir? Kaya may nag-quali kasi nga walang tayong kaalam-alam. Okay? Questionable yung nag-quali ka pero ang daming publication na may kinalaman dun sa topic. Sir, italong nga paragraph nila ito or iupat nga di? 1, Sinabalidate. 2. Pwede nga pag-isahin to. Pero sige, pwede. I would allow na ito, isa to, isa ito. Pero ito, pwede nyo nga alisin yung iba dito. So, parang squeeze namin tong dalawa, sir, test na ito. Huwag mabalin. Tatlo. Okay, statement of the problem. Alam niyo, may concern pala ako sa methodology. Hindi niyo ba nakuha yung instruction ko? Kumaba na naman ito. Ito. Itong part na to. Sabi ko kung pwede nyo kunin. Kasi umabot na naman kayo dun sa ito yung action research na may planning and sharing findings. Saka, ito kasi sabi ko, ito yung ay, sorry. Pakikon. Pwede nyo nga kunin. Actually, pwede nyo i-adapt sa kanya. Ito si hindi, tingnan nyo. Pwede nyo i-adapt yung data collection procedure niya. Itong part na to. Paano niya ginawa? Isa-isay na lang muna natin. Dun sa data analysis, di ba nag-interpret si participant? Baka magbabago kayo ng design. Interpretive. Kasi nag-interpret kayo, hindi nyo nilang dinescribe. Di ba? Doon sa kay Chang, nag-interpret siya. Tinignan yung interpretation nung participant. Tapos kinambay yung interpretation, it's interpretive. Hindi siya descriptive. Pero Pheno pa rin. Dalawang Pheno. klase yung pheno, pero interpretive siya. Yun na lang i-adjust natin kasi hindi na siya tumutugma. Nung nakita ko yung kay Chang na interpret ko na naman. Kasi sana kung wala kang sariling interpretation doon, descriptive. Yung siya lang na okay, you take photos tapos you describe kasi like Tapos balag. parang nakabase lang doon. Sa'yo, meron kang sariling interpretation. Kino-conform mo lang sa kanya kung tama yung interpretation or kung saan kayo magkapareho. So, replace it with interpretive. Tapos, yung data gathering instrument, dito sa data gathering instrument, you're just describing ano yung gagamitin natin instrument, but not the process of using it. I-describe nila yung usaran. Tapno, yung description ti proseso, adatoy. Adatoy, plus. Parang tingnan natin dito. Medyo nag-overlap kasi yung format, pero tingnan natin. The students were given the following instruction. Kung pag ako, ano yung magiging instruction yung i-quote nyo rin dito? Diba? Parang sabi niya, eto kasi, yung phenomenon niya tatlo, parang OR, pre-op, intro-op, tsaka post-op. Pero yung sa atin, it's during the encounter. Huwag mo na idagdag yung before the encounter, wala namang encounter doon. Tama? So, sabi niya, please take a number of photographs that represent you at 3 times of the examination. Pero sa atin, that represents during the encounter. Kung maraming encounter, o di better. Di ba iba yung encounter niya sa tawag dito, encounter niya nung nadulas siya. Iba yung encounter nung pumunta siya sa clinic. Okay? These photos can be realistic or metaphorical. Realistic photos are the original pictures taken by, okay? They represent the real situation while and after the exam. Pero sa atin,
during or while. Wala yung before and after. Okay? Pwede nyo kunin ito. Tapos, at the next meeting, okay, we ask each participant to choose one photo for each moment or of pre, during, and post-examination time. They were told the following: please look at the 3 photographs you have taken, okay, during na lang, okay. Choose one photo from each group that best represent your feelings, emotions during the encounter. Basta mag-focus kayo dun sa during the encounter. Tapos ka na, Miss Ugaka, nagbiro kayo ti project ko. Kay Sir Paul. Okay. Once the 3 photos were chosen, the participants were asked to talk about the photo, answering yung questions above. This was audio recorded and transcribed and later transcribed. Pero kailangan nyo mag-adjust doon sa process na gagawin ninyo. Diba? Sige, doon sa data analysis, anong uunahin nyo? Diba? Pumunta kayo doon, tapos may instruction. Tapos, ang sabi dito, yung next na visit nyo, a week after, kukunin nyo, pero sa kanya bibigay yung yung instruction, paano explain, interpret yung photo. Kasi nga po, adapt na, letter A na lang. Meron tayong modification dito. Kasi tignan mo, for the metaphorical part of the photo voice, the participant were asked to take more photos sa kanila. The authors conducted an online meeting via Zoom and asked the participants to upload their picture. Pero kung ganito, babalik na naman kayo. Siyempre, di nyo naman i-zoom ito. Online, ang pandemic kasi ito, pandemic ito. So, ang gagawin nyo, babalik. Okay? The participants were asked to sort through the best photos and choose 3 images to retell using the showed method. Okay? The participants took the picture and wrote a text about the photos. If they cannot write it, make sure that they're going to, or you request them to explain, tapos merong magbi-video. Tapos sa kanya ipapasok yung meron nag-transcribe kung hindi nyo pa kayang basahin yung mga sinasabi nila. Kaya mabubukay ka ito pag in-extract nyo lang yung applicable dito. Klaro naman yung yung ginawa niya dito. So maraming pictures eh. Sige, i-try natin ilipat doon sa study nyo. Yung sa kanya, gusto niya tignan yung before, during, after. Kung sa atin, maraming klase ng clinical encounter. Baka siguro yung for every clinical encounter. Pero kung sobrang labas yun. Hindi mo hindi lang siya siguro. Pwede yung ilimit naman siguro. 6, 9, Pwede siguro. Kasi iba yung clinical encounter niya sa... Malay niyo, pag sobrang dami nun sa clinic, di we ended up there. Nagbaliman nga homogeneous. Pero maganda pa rin kunin yung bawat klase ng encounter eh. Kasi it boils down na communication talaga di problem tayo. Kasi di ba pag consent naman yung gusto lang na i-share, hindi naman lahat ipipilitin mo siya. Eh bakit gusto niya bang ipakita sa photo voice yung unang regla niya tapos pumunta siya sa clinic? Kasi pag di ba kukuhanan mo siya ng consent, yung gusto lang niyang i-share. Kaya masyado na mahaba ulit to. Hindi niya pa rin pinalitan. Kahit nga wala na to actually guys. Alisin na yung figures yun. Kaya pabasit nga pabasit, awan natin mabasa tayo. Unless kung gusto nyo ito, shorter naman ito. Kumpara dito. Ito kasi at kinuha nyo doon sa action research. Kasi tignan may exhibit pa. Ibig sabihin gagawin nyo ng action. Kaya nga di ba nagpalit tayo ng Fino? Kasi kung gusto nyo mag-action, edi itong gagawin natin. Kailan kayo matatapos? Hindi na kayo marunong mag-sign language tapos abot pa kayo ng action research. Gawin nyo na lang recommendation yun. Diba? May justification naman tayo na pwede ang phenomenology pag gagawa ka ng study using photo voice. Treatment of the data
Pero dun sa data gathering procedure, hindi pa rin lumalabas kung saan papasok si interpreter. Hindi ko pa rin nakikita saan siya sisingit. Or you include one paragraph sa dulo na emphasize yung role ng interpreter. Kasi di ba you're collecting data with the help of the interpreter. Hindi naman kayo-kayo. Unless by that time, amo yun. Bakit sa duty kayo EJT 1 month? Baka amo yun. Mabay na siya. Okay, the research, kinopya na ba to o hindi pa rin? The researcher will examine the photograph in the participants' narratives to identify recurring themes and patterns. This step involves analyzing how the images and accompanying stories reflect common experiences, challenges, and emotions. Researchers will look for shared ideas about communication barriers, emotional experiences, and other important aspects of clinical encounters. This helps to categorize the data into specific themes that reflect the clinical encounter of deaf pupils. After the initial discussion, the deaf pupil will select photographs that they feel best represent their encounters. This image will serve as the starting point for the analysis. Researchers will engage in a collaborative dialogue with participants using the showed framework and to explore the context meaning. Parang hindi ko pa rin makita yung yung nandun sa papel ni ito. Or pinilit yung i-match dun sa taas. Kung i-match siya sana papunta sa kanya, huwag papunta sa taas. Kasi nakita ko dun dun kay Chang, parang meron na interpretation yung mga bata. Kung tingnan niyo, parang meron na interpretation yung mga bata sa kanya. Tapos titignan mo lang yung pictures. Tapos kayo magko-code kayo. Pagkatapos ng coding nyo, i-compare yung narrative dyan ubing. Pero yung magiging narrative ng bata, since hindi naman kayo nakipag-usap, naka-video nga di na sana hindi nyo na makita, hindi nyo pa nabasa yung interpretation. Paano? Hindi, halimbawa, di ba may picture yan. May picture, tumatakbo, tapos nadulas, parang ganun yung picture. Kayo mismo interpret nyo yun. Tapos, i-compare nyo dyan in surat na kung saan kayo magkakapareho. So, hindi muna namin titignan yung interpretation? Hindi. Kaya nga, kung mag-a-adjust kayo from here, kaya magiging adapt na ADAPT yung nandun sa data gathering procedures. Kasi ito na lang susundan natin. Maganda yung niya, pero magbabago tayo ng approach dun sa data collection procedure. Kung ano yung mauuna, ano yung susunod, yung pangalawa. Okay? Dito pa rin, gamitin pa rin natin siya, pero make sure mangibabaw itong yung sa kanya. Kasi nung binasa ko yun, meron na yung picture, kinuha ni researcher, tapos nag-interpret siya, nag-code siya. Para sa siguro, I see here a situation wherein, kumbaga yung sarili mo, kita ang picture na inyati maawatang picture. Saka mo i-compare dun sa kanya. Nung kinumpare mo sa kanya, meron ng meron ng sagot dun sa showed framework. Unless merong iba sa inyo sila yung mag-interpret, tapos meron yung iba sa inyo sila yung mag-interview doon sa part na yun. Hatiin na lang yung grupo, sir. Meron yun sa magko-code, tapos meron yun doon sa taga-kolekta ng data. Pwedeng ganun, para walang bias. Para mas madali yun. Tapos ang pangit rin naman na lahat kayo pumunta doon ng kolekta ng data, tapos ilan lang yung i-interview niyo. Sublian niyo man dito basta timalagi po ijay, di binasak dito in-interpret na di picture. Nag-code siya doon sa picture mismo. Sa kanya tinignan yung narratives ng mga bata. Sa kanila hinanap yung magkapareho. Tapos yun yung final team. Tapos binalik pa ata nila para lang i-validate kung tama yung kanilang mga themes na nabuo. Hindi na yung babalik na yung may exhibition ng photos, yung parang yung gagawa ka ng program. Sa action research na yun. Okay, we describe only and then we interpret, hanggang doon lang tayo. Masyado na mahaba ito. Hindi nyo kakayanin. Baka anong program ang gagawin niyo? Hindi, siguro kung 2 years yung research pwede. Pero kung interpret lang natin yun, using the photo and the narrative, pwede din. Yun lang gusto kong paayos sa inyo. Shorten nyo, kahit direct to the point ito, ano ba talaga yung problema natin dito? Diba? Pinakita niyo yung prevalence, tapos yung epekto dito, tapos saka yun na i-relate sa related
studies. Medyo may kulang pa rin ata dito. Yung ibang gap hindi gano'n na-establish nung nadaan kay AI ito. Nagkatmat lang yung Ikat sinabi nila mo doon sa na. HD. Oo, Ay, yun. Mm. Baka pwedeng SDG. dagdagan pa dito. Pakisan na pala yung ating significance of the study, ba't napupaw? Saan siya napunta? O hindi ko lang na-copy. Yung may understanding. Supreme manunde yan. Uray duwa lang nga paragraph yan. Uray duwa lang. Ba't siya nawala? Hindi na... Yes, sir. Ibalik na. Siya nawala. Uy, nung nag-face akong inano ko lang yun Sir, nandun doon sa sa taas. pinaka-dulo yung Gusto nga, hindi ka ito Isublime manunde yan. Tapos, interpretive, yung data gathering, just describe what will you use, but how you will use it doon sa data gathering procedure. But you adjust this one, make sure that it would fit your data analysis. Okay, your treatment of the data. Kasi siya yung mangingibabaw dito, siya yung susundin natin. Okay? Kasi maganda yung analysis nito. Huwag kayo mag-thematic. Kasi huwag mo iti-thematic. Yung sa rigor, confidentiality, sabi ko nga alam nyo, ang rigor, kahit nga tuladan nyo lang data, expound nyo na lang ito. Ang rigor not necessarily na sundin mo si apat. Okay, yung ibang grupo, naghanap sila ng ibang reference nila. Sabi nila, we establish trustworthiness using the guidelines introduced by the site. Meron akong grupo noon, meron silang journal na ginamit. Tapos hindi ito. Nandun yung transferability pero wala ata yung mga dependability. Kasi wala namang standard dyan. Pinaka-common lang si Lincoln and Guba. Doon sa kanila, iba rin yung pamamaraan ng pag-establish ng rigor. Pwedeng dalawa lang. Dito kasi, tingnan natin trustworthiness niya. In this study, we followed procedures to obtain trustworthiness. We carried out continued observation and triangulation of sources that explore the participants' engagement. Paano sinabing triangulation of sources? You have narratives, you have photographs. Okay, multiple sources yung pinagkukuhanan natin ng data. Tapos, in the perpetual process of student-teacher lived experiences. Drawing on the phenomenological study of the participants' experience were captured through their selection of critical moments in photographs and photo voice. This data collection enabled detailed description of the participants' emotional experiences. Through the 2 rounds of data collection, interviews, and analysis, we guided the participants to reflect on their experiences using photo voice, providing trustworthiness to the research. Ngayon, ang reference niya dito, Creswell. Creswell and Poth. Pwedeng yun din. Sir, Ang or yung gamitin. 2016? Yes. Not textbook yan. Okay. Meron namang data si Creswell pero hindi siya yung kasama niyang author. Pwede. Kasi meron talagang ganito. Ito lang ang, they just cite their references. Ang marami dati panalita. Kasi they were utilized in other studies which utilized photo voice. Si Lincoln and Guba, pinaka-common siya pag phenomenology na interview. Pero na-adapt din siya sa ibang klase ng qualitative research. But if you think, mas maganda yung mas maganda yung apat, it's up to you. As long as you could defend it. Kasi picture lang naman dito eh. Tsaka yung sources ang pinagkukuhanan natin para masabi mo trustworthy yung data. Nasa inyo, ito or si Lincoln and Guba. Kumbaga nakuha nyo na dito ito tsaka yun. Tapos si Chang kinuha nyo yung data analysis. Tapos ang papalitan nyo dito yung design, interpretive phenomenology kasi nag-interpret kayo dito. Sa second sem, saka ko na lang ipapasok siguro pag papasok na yung medyo statistical part nito. Hindi, magko-compare kayo kasi ng code. Parang sa kanila, may statistical part yung quali nila na dapat nagtutugma yung code nung isang grupo doon sa isang grupo. Kayo, dapat magtugma yung code nyo sa code nung participant. Pwede natin isingit yun. Madali lang yun. Check lang. Tama ba interpretation namin? Nagtugma doon. Dapat lumabas kayo ng 80. Ilang percent yung intercoder?
Hindi nila alam. Mas mag-defend sila. Ilang percent yung intercoder reliability? Dapat? 80? Oh, at least 80% nagtugma kayo. Pag nagtugma kayo ng 80%, okay, study. Very reliable yung findings. Hanyo nga pinagpugtuan lang. You interpreted but they align with the interpretation of the participants. Yung klase yun bigat. Sir, ano? Kano? With sir. Hindi, kay Sir Paul. Lang 12. Quiz. Ay, talaga. Is kay Sir Paul. Kaya kayo mag-quiz niyo pa sa akin sa Wednesday.